Magandang gabi sa iyo, Aljo. Formal na nga ipinakilala sa publiko ang 21 miyembro ng Bangsamoro Transition Commission o BTC dito nga sa lungsod ng Davao na opisyal rin itinilaga ni Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-10 ng Pebrero sa Malacanang sa bisa ng kanyang nilagdaang Executive Order number 8. Ilan sa mga kilalang leader ng Moro Islamic Liberation Front na kasapi sa BTC, sina Mohagher Iqbal, dating chairman ng BTC, na mananatiling kasapi ng grupo, at Ghazali Jaafar, na dati namang naging vice chairman ng MILF, na ngayon ay hahalili kay Iqbal bilang chairman ng Bangsamoro Transition Commission. Aljo, binuo ang BTC para muling maisulong ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na bigong maisakatuparan nang hindi maipasa sa Kongreso sa nakalipas na administrasyon ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Mula sa 15 miyembro noon, ginawa itong 21 ngayon para maisama maging mga kinatawan ng Moro National Liberation Front o MNLF at sektor ng indigenous peoples. Sa ibinigay na talumpati ni Pangulong Duterte, Aljo, binigyang diin niya na noon pa mang panahon ng kampanya, sentro talaga ng kanyang kandidatura ang lubos na pagtuunan ng pansin ang issue sa Mindanao. Batid niya na hindi madali ang tatahakin ng BTC para makamit ang kapayapaan, ngunit tiniyak ng mahal na Pangulo na susuportahan niya ang efforts ng grupo. Malinaw niya rin ipinangako na makakamit ng mga Moro ang implementasyon ng batas sa Bangsamoro habang siya ang Pangulo. Ang kagustuhang maisulong ni Pangulong Duterte ang bagong enabling law ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay pagpapakita lamang ng kanyang sinseridad na makamit ang kaunlaran, kaayusan at higit sa lahat kapayapaan para sa mga kapatid nating Muslim at Moro sa Mindanao. Inyo po nga muling napanood ang launching ng Bangsamoro Transition Commission dito po sa lungsod ng Davao. Para sa PTV News, ako po si Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Velado.